Tara, samahan niyo akong pakinggan ng isang napaka-powerful na kwento. Ito ay tungkol sa sakripisyo ng isang ina at yung napakahaba niyang paglalakbay para lang makauwi muli sa pamilyang iniwan niya. Grabe, dito pa lang sa linyang to ramdam mo na agad yung bigat, di ba? Ito yung magiging sentro na napakalalim at emosyonal na kwentong susundan natin. At yan yung tanong na susubukan nating sagutin. Ano nga ba ang pakiramdam na pagkatapos ng lahat ng pagod, uuwi ka pero parang dayuhan ka na? Aalamin natin yan sa kwento ni Maria. Okay, so simulan natin sa pinakaumpisa. Ano ba yung buhay na nagtulak sa kanya para gawin ang isang halos imposibleng desisyon? Imagine to, isang maliit na bahay, 2 anak, asawang tricycle driver. Simpleng buhay sana, di ba? Pero sa likod niyan may mabigat na problema. Yung pera, laging kulang. Minsan, isang beses na lang sa isang araw kung kumain. At ang pinakamasakit, walang kasiguraduhan para sa kinabukasan ng mga anak nila. At dito na nagsimula ang lahat. Isang gabi, sa gitna ng pag-iisip, binitawan niya ang mga salitang pabago sa buhay nilang lahat. Ito yung simula ng pinakamahirap na desisyon para sa isang ina. At dumating na nga yung araw na kinatatakutan niya. Yung araw ng pag-alis. Alam mo yun? Yung eksena sa airport na kahit anong paghanda mo, dudurugin pa rin yung puso mo. Hay, at yon na nga, yung tanong na galing sa bunso niya. Mama, kailan ka babalik? Isipin mo yon bilang isang ina. Anong isasagot mo sa ganyang tanong? Paano mo sasagutin yung tanong na kahit ikaw mismo hindi mo alam ang sagot? Kaya ang nagawa na lang niya, ngumiti, isang ngiting pilit habang pinipigilan yung mga luha. Pero pag-upo niya sa eroplano, pag-alis sa harap ng pamilya niya, doon na bumuhos ang lahat. Okay, so fast forward tayo. Mabilis na lumipas ang panahon. Tingnan natin kung ano ang nangyari sa loob ng maraming taon ng pagkakawalay. 15 taon. Grabe, isipin mo yun. 15 taon siyang nagtrabaho sa Singapore. Sa loob ng mga taong yun, nakita niya, o mas tamang sabihin, narinig na alam niya na nakapagsimula na sa high school yung anak niyang lalaki at nakapagtapos pa ng college yung anak niyang babae. Lahat yun habang malayo siya. Yung lingguhang tawag, yan na lang yung hawak niya. Yan yung koneksyon niya sa pamilya. Dito niya naririnig yung, "Ma, ang taas ng grades ko." O "Ma, nanalo kami sa contest." Ang saya pakinggan, di ba? Kasi yun yung pinaghirapan niya. Pero pagbaba ng telepono, yun na. Doon na pumapasok yung katotohanan. Mag-isa na namang siya sa iyak. At sa wakas, pagkatapos ng 15 mahahabang taon, dumating na yung araw na pinakahihintay niya, uuwi na siya sa wakas. Ang dami niyang ini-imagine, sigurado. Yung masayang salubong, yung mahigpit na yakap. Pero yung totoong naghihintay sa kanya, malayo pala sa inaasahan niya. Sa pagdating niya, ang unang nakita niya, isang bahay na na-renovate, maganda na. Ang pisikal na patunay ng lahat ng pagod at sakripisyo niya sa loob ng 15 taon. Tapos, yung mga anak niya, hindi na sila yung mga batang umiiyak na iniwan niya noon. Dalagat, binata na. May kanya-kanyang buhay, abala sa mga cellphone at kaibigan. At dito na yung pinakamasakit na part. Naramdaman niya para siyang multo. Isang bisita sa sarili niyang bahay. Mabilis na yakap, tapos balik na sa kanya-kanyang ginagawa. Ang feeling parang hindi siya tunay na nakikita. So para maintindihan niyang lahat, alam ni Maria na kailangan nilang mag-usap, hindi na pwedeng idaan lang sa ngiti, kailangan ng totohanang usap. At yan ang mga salita mula sa anak niya. Hindi ito sinabi para saktan siya, pero ito yung totoo. Ito yung masakit na katotohanan na sa loob ng 15 taon, nasanay na sila na wala ang nanay nila. Grabe ang bigat nun pakinggan. Okay, so naintindihan na nila yung sitwasyon. Pero yun pala yung simula pa lang. Ang mas malaking tanong ngayon, paano ulit sila magiging isang pamilya? Paano sila matututong yumakap muli? At ang ginawa nila, hindi na nila sinubukang habulin yung 15 taon na nawala. Imposible yun eh. Instead, nagsimula sila sa maliliit na bagay. Simpleng kape sa umaga, kwentuhan tungkol sa mga simpleng bagay, unti-unting pagkilala ulit sa isa't isa, araw-araw. At dito sa moment na to, sa mga salitang ito, dito na siguro nagsimula yung tunay na healing. Nung umamin yung anak niya na hindi naman sa hindi siya nakikita,
kundi hindi na nila alam kung paano siya yayakapin ulit. Yun yung mga salitang kailangang marinig ni Maria. At yung kwento ni Maria. Alam mo, hindi lang ito kwento niya. Ito yung kwento ng napakaraming pamilyang OFW. Yung sakripisyo, yung emotional cost na hindi natin laging nakikita. Hindi mo na maibabalik yung panahon, pero yung pagmamahal, pwedeng-pwede pang buuin ulit. Kaya iniiwan tayo nito ng isang mahalagang tanong. Sa totoong buhay, paano ba natin sinusukat ang halaga ng isang sakripisyo? At para sa mga pamilyang pinanghiwalay ng distansya at panahon, paano nga ba natin muling natututo ng yumakap?